Nag-i-start. Okay, ako yung ganisang umaga sa inyo lahat. Hindi naman nagre-react si Rhea, so atin ko okay sa kanya yun. So, kung yun ay araw ng linggo, dalawang linggo para sa buwan ng Disyembre. So, meron na lang tayong dalawang Sunday bago mag-Thanksgiving. At yan dahil ng mga pera nyo. Dahil gastusan talaga yan. Siyempre, kung meron Thanksgiving din, may Thanksgiving offering din. Hindi mawawala yan. So, pag-pray nyo po ang ating gagawin. Hindi ko alam kung ano pang pwede natin ilagay, dagdag. Wala pa rin tayong balita. So, kung anong nangyari, pray natin matapos ang iwasan. So, sa nabating kahapon, galing ako sa anniversary ng Kawit. Yung Pastor Billy, dahil ako inimbitahan. Pinagbigyan ko kasi ako lang naman yung iniimbita doon natin, hindi niya pamilya. So, nasabi ko na rin ang ating anniversary kay Pastor Ero Mulia, speaker natin sa So, ang ating anniversary ay nasa day of January. Bakit sa Sunday? Kasi para hindi na natin stop si Pastor Ero na aalis na siya ng church ng linggo. Hindi wala naman yung connection. So, siya na lang. Natin Sabado ang anniversary natin. Hindi ko alam kung dito gaganapin kasi nga kapag-sale na ko. Hindi tayo bilhin ko. Wala po anong mangyari. Pag-pray naman natin kung anong mangyari. Saan tayo lilipat kung mabenta nila ito. Kung may inaalok na sa atin ito, pwede pa naman ito tawaran. So, wala naman akong pambili. Kaya natin siguro Maliit ko pa sa talang. may naitatalo ko eh. Marito doon pa siya, magkakot tayo malaki. Oo, gawin. Ibenta na yung, Siyempre, manangarap ibenta ka na yung naman. mga lupain nyo doon sa inyo. Kaya, yung mga lumat sa Yung mga lupain ng tatay mo, total, bawat kanto, sinasabi ng brother yan, sa kapatid ni Miss, sabihin sa Miss, ipagbibenta mo na. Total, mayaman kayo kasi. At mabili na natin. So, salamat din pala doon sa anniversary ng kawit na yun. So, bago yung lugar nila, napahan nila yung harapan nila for 3,000. Sana all, nakakakita nila ng mga. So, yung dati nilang lugar, at yung naharapan nila, pareho nila okupado ngayon. Kung lupahan nila dalawa. Dahil gusto nila, marami silang lugar. So, sila ay nag-ibang ng 13 years. May 30 years na gawain. Kaya after ng buwan namin yung history ng Kapot, pumunta ako sa anniversary ng Kapot. Kaya malamang ay pumunta yung ibang kapastoral sa anniversary natin. Kasi kahit konti tayo, sabihin natin konti tayo. Yung mga kasama naman natin, hindi naman nawala sa church. Na ibang bansa lang. So, okay lang. Para na rin natin. Salamat na rin natin sa Panginoon. Kaya hindi tayo na natin siguro yung ibang pastor na gusto pumunta. Okay lang din naman. Kaka, ang sabutan, nila, Lord, sapat nila sa linggo. Kaya, nirepo na nila yung mga baso nila. Tulad ko lang yun. Okay, so pray natin ang mga darating na gawain by December, by January. At ito ang ligi kung talagang para sila sa Rizal na mangyari na. Because it's about time. Tagal na naman. Inabot ako ng 40, huwag na sana abutin ako ng 50. Nag-senior na kayo. Siya. 55 pa naman. Kaya nag-pray natin sila. Pray din natin ang himala ng Panginoon sa mga buhay natin. Sa mga sakit naman, galing ko lang din. Pero nawala agad, pinagpagagad. Tinatag agad ng paracetamol. Hindi kasi pwedeng magkasakit. Maraming ginagawa sa buhay.
viewers ko sa YouTube, please like and subscribe. 29 na yung subscribers ko, pakaikaw na yung 130. Lapit na ma-monetize yun, siguro mga, mga 5 taon pa. So, tayo po'y mag-aral na ng salita ng Panginoon. And po sa ating screen, ang ating verse for the day. Yung book of Jeremiah chapter 18, verse 12. Jeremiah chapter 18, verse 12. At kung ikaw ay nanonood ngayon sa aking channel, nasa maganda kang channel, mabunaylin pa, panoorin mo yung mga ads, tapusin mo kung may ads na. Okay? So Jeremiah chapter 18, verse 12, nandiyan na ba kayo? Amen. Yes. Okay, so sabay-sabay natin basahin. Ready? Begin. And they said, there is no hope, but we will walk after our own devices, and we will every one do the imagination of his evil heart. Tayo po ay nanalangin. Pagpala namin naman Diyos, salamat po sa araw na ito. Despite of all the things we are going through, sa lahat po ng mga nakalipas na araw, na iyong biyaya at pagpala, at tulong sa amin. Salamat po. Buwarin niyo po kami sa aming mga bagay na maling nasabi na isip at gawa. All our shortcomings, hinihingi namin ng pagpapatawad mo, nilalapit namin para sa iyo at paglilinis mo. Ngayong umaga ay nandito na naman kami para gana ng salita mo. And I deeply pray na huwag itong magaya sa napakaraming preaching na narinig lang, lumipas lang. But use this as a source of realization para sa bawat isa, ang aking mga kasamang narito at maging ng mga makakapanood nito. I pray na gamitin mo po ito for us to realize na oras na para ang aming mga hopes and ambitions will be put in the right place. At sa iyo yan, Panginoon, dapat nakalagay. Tulungan niyo po kami, clear things up. Makita po namin yung mga mali namin. Nakita din namin yung mga tama namin. Nakita namin yung mga dapat namin gawin. I pray na gamitin po mensahe ko as eye-opener para po mapagtanto ng bawat isa na kailangan po namin maging mas better, maging mas maayos. Dahil po salamat Panginoon, dahil po namin ito in Jesus' name. Amen. Okay, so kung kayo ay may edad-edad na, ay medyo familiar kayo sa tema, sa title ng ating preaching. At mahalata ang edad pag naunawaan nyo. Ayan ay kinuha ko sa isang love song. Ang talagang title ay Hopelessly Devoted to You. Kwento yun ng kanta na mahal na mahal niya yung tao pero one-sided love lang yung nangyayari. Okay, so hindi naman siya para pag-aralan natin, kundi nakuha ko lang na kunin tong title na to sapagkat pag pinunawa mo yung tema ng kanta, ito ay patungkol na sa isang tao na nagmamahal, na patuloy at malalim siyang nagmamahal or devoted kahit wala naman siyang inaasahang babalik sa pagmamahal. At sa ating pong teksto, kung tayo po ay pupunta dyan, ang konteksto po ng talata is that itong mga tao sa panahon ni Jeremiah, mga Israelita, ay sobra po nilang layo sa Panginoon. Dahil masyahili po silang magkanya-kanya, magsarili. So gusto nila na mabuhay at ipabuhay ang kanilang buhay na nagpapatuloy sila kahit malayo sila sa Panginoon. Hindi naman dahil sa kung ano, kundi sa iisang dahilan. At yan ay yung mas umaasa sila sa kanilang mga sarili kaysa umasa sa magagawa ng Diyos. At maraming reason kaya ang tao ay mas umaasa sa kanyang sarili at yung kanyang pag-asa ay nakalagay sa kanyang
sarili. Sa isa, sa nakalagay ito sa ating Panginoon. Pinapakita nga dito sa Jeremiah chapter 18. Sa verse 1 and 2, ang sabi niya, the word which came to Jeremiah from the Lord, saying, arise and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. Pinapunta ng Panginoon si Jeremiah sa potter's house, o yung magpapalayok, para ibaba ang kanyang salita sa pinag-uusapan natin, propeta. Now, kung kwento ni Jeremiah sa atin sa verse 3, then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work in the wheels, and the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter, so he made it again another vessel, as symbol to the potter to make it. Nakakita siya ng magpapalayo kung gumagawa ng banga. So kayo, siguro may idea kayo how that works, kung paano itong magpapalayo o magbabanga ay ginagawa yan. Isang tumpok ng lupa muna yan, and then binumolde ng kamay, kung patuloy na umiikot. Dati, manually, sinisipan nila yung umiikot na yan. Ano ngayon, nakakabit na siya sa mga machines, kaya automatic na siya umiikot. Mas madali na mag-mode na pot. Okay? Ngayon, yung magagawang pot, nakadepende yun sa gagawin ng pattern. Kung anong forma, kung pabilog lang ba, kung may kurba, kung malaki, kung maliit, kung mahaba o maiksi. Nakadepende yan sa pag-mold ng pattern. Ngayon, bakit doon pinapunta ng Panginoon si Jeremiah? Kasi gustong ipakita ng Panginoon Jeremiah yung idea na ang isang pot magiging maganda kung hawak yan ng pattern. Kung yung tumpok ng putik ay ilalagay mo sa potter's wheel nang walang pattern na mag-mold, walang mangyayari dyan kahit 100 beses mo paikutin. Nilalarawan nila parang mga tao. On your own, wala kayong magagawang mabuti. But with me, doon kayo magkakaroon ng beauty and value. So, nung sinabi dito sa verse 5, at dumating sa akin ang salita ng Panginoon at nagsasabing, O bahay ng Israel, hindi ko bang magagawa ko sa inyo ang ginagawa ng patang na ito, sabi ng Panginoon? Pag ang putik ay nasa kamay ng pater, ay para din kayo na sana'y maging nasa kamay ko o tahanan ng Israel. Sana kayo rin, kung ang pat ay nagkakaroon ng beauty, yung tumpok ng putik na yan ay nagiging magandang panga, dahil may patang na nagpupod yan. Sana kayo din mga taga-Israelita na huwag kayong magsasarili ng buhay nyo, kundi kayo ay magpasakop sa akin upang ako ang mag-mold sa inyo para maging maganda at magkaroon kayo na value. Ngayon, ang ganda ang ganda ng ano ng Panginoon dito Sinabi niya sa verse 7, ako yung may karapatang mag-mold, ako rin yung may kakain ng sumira. Kung ang sino mang bayan ay lalaban sa inyo at kakalabanin kayo, ipigilan ko sila. Down sa verse 9, 10, sabi sa 10, if I do evil in my sight, that it obey not my voice, then I will repent of the good wherewith I have said I will benefit them. 11, now therefore go to speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, saying, thus saith the Lord, behold, I blame evil against you, and devise a device against you. Return ye now, everyone of you, from this evil way, and make your ways and your doings good. So ang mensahe ng Panginoon, Israel, particularly Judah, magbalik na kayo sa akin. Ako ang aayos sa inyo, ako ang magmamod sa inyo, paayusin natin kayo. At kung hindi, ay hahayaan ko na patuloy kayong sirahin sa kalaban nyo. Bakit? Hindi dahil gusto ng Panginoon na masira sila, kundi dahil sila ang ayaw sa Panginoon. They want to get out from God's protection. They want to get out from God. Gusto nila sila ang maging bahala sa sarili nila. Sila ang maging bida ng sarili nilang buhay. Kaya, ang nangyayari, patuloy sila sa ganung buhay. Now, yung teksto natin, yun ang hugot nito. Kasi, yung mga taga-Juda, ito yung sagot nila sa alok ng proteksyon at pagtulong ng Panginoon sa verse 12. Kung papansin niyo ulit, babalikan niyo yung verse 12. Ang sabi dyan, at sinabi nila, wala ng pag-asa. Kundi lalakad na lang kami sa sarili naming mga pamamaraan at gagawin na lang namin ang bawat masasamang iniisip ng aming mga
puso. Naranasan niya na mag-alok ng tulong tapos tinanggihan kayo. Tutulungan mo na nga, ayaw pa. Gusto mo na nga mapabuti, pero hindi, pipilit niya pa rin yung gusto niya kahit papunta na siya sa mali. This is the same situation, in the same event na nangyayari ngayon sa mga taga-Israel, particularly mga taga-Juda, na pinipilit nilang gawin, pinipilit nilang ituloy, pinipilit nilang tumayo sa sariling paa nila kahit hindi nila kaya. And one of the reason is that yung kanilang pride and hope ay nasa kanilang mga sarili. And that, masakit ito kung ito sabihan ka, there is no hope, wala na pag-asa. And one of our enemy's favorite tools is to remove all the hope in you. Natanggalin niya lahat ng pag-asa na nasa iyo dahil ang mga pag-asa niyan ang magbibigay sa iyo ng lakas para patuloy na kumapit. Okay? Sabi nga kanina sa testimony, baka mamaya nasa finish line ka na pala, eh, doon ka pa nawalan ng pag-asa. Doon ka pa lumitaw. Now, paano tayo pupunta? Hopelessly devoted to God. Kaya yan ang naging title natin dahil itong mga taga-Juda, they are hopelessly devoted. But not with God, but to the hope that they are about to experience. Lagay natin dito. Kapit na kapit sila doon sa pag-asa na yun. Na parang sa pagsasabi nila na wala ng pag-asa na magpatuloy sa Diyos. At parang meron pang pag-asa na magpatuloy sa gano'n na lang na buhay. Sa sitwasyon mo, sa sitwasyon natin lahat, siguro daan-daan or libo-libo ka ng preaching na narin. And still, nothing ever changed na hindi natin kaya ng tayo. Saka marami pa rin ang umaasa. Ang mundo nga, sila na yung matapos sila sa pag-asa na parang sila makakapagdala ng magandang buhay sa sarili nila. Parang ang mindset is that I'll do it myself. Gagawin ko. May mga tao na nakikipagsapalaran sa ibang bayan because they think nandun ang blessing. Oo naman, Pastor, nandito talaga ang blessing. Dahil nandito, mas malaki ang sahod mo, mas maganda ang way of living, mas okay ang buhay, mas magaganda ang opportunity. But again, yan ang mangyayari kung yung pag-asa mo is nandun sa nakikita mo. Nandun sa nakikita mo experience ng iba at nandun sa nakikita mo na nangyayari sa paligid mo. But is it true that blessings really are from what you see from other people? Blessings are really happening once you are there in another country or in the better opportunities or in Bible words or the greater pasture. Andun ba talaga ang blessing? Again, it is when you thought that when you mean blessing, pag sinabi ko kasi, blessing is financial, marami pera, yan ang blessing, blessed life. But I tell you this, the rich man has all those. He has all the riches that you and many of us wants to have. Pero siya nagising. And inhaled the electric oxygen, being in darkness. So, hindi pala financial ang blessing. Maybe some part of it, but not the entirety. God's blessings is not finances. Konti at kapyaw lang yan ang blessing ng Panginoon. Pero kung ang hope natin ay nandun sa mas better life, mas magandang future namin dito, yung hope mo nandyan sa pag-angat ng buhay ninyo, when you are hopelessly devoted to God. Kung nandun ang pag-asa mo sa mga pinansyal na pagpapala,
while you are hopelessly devoted to Him. Gusto po kayong dalhin sa mensahe na tinan nyo ha, maski itong mga tao, sinabi nila, but we will walk after our own devices. At lalakad nila kami sa mga sarili namin kapamaran. A lot of people think that if they work harder, work smarter, earn bigger, earn better, that's the key to have the great. Eh bakit sila Sarah Diskaya? They work hard. They earn greater money than you can ever imagine. Pero nasan sila ngayon? Wala silang peace of mind. Hindi ko sinasabing masama ang mag-ambisyon, mangarap, magkaroon ng magandang buhay. Ang sinasabi natin, nasa na yung pag-asa ba ninyo? Saan ba tayo umaasa? Kanino ba tayo kumakapit? Yung GC natin, pinalitan yung pangalan eh. Pakibalik niya. Diba? Ang pangalan ng GC natin, mga kumakapit kay Lord. Tinanggal, ginawang carry na lang. Bakit? Hindi na ba tayo kumakapit sa ngayon? Kumusunod sila sa liwanag. Kumusunod sa liwanag, ginasad. Akala natin, kayang-kaya natin. Akala natin, inisip natin, once I target that, andun. That's the way of God will bless me. No. Still, the best ingredient to be blessed is to be obedient. Hindi masunurin pa rin. Sulit sa pagpapala at hindi pa rin parang ideas mo. Now, paano ko malalaman that I am hopelessly devoted to do? Or baka nandun ako, paano ko yun naayusin? So yan yung ating pag-uusapan ngayon. Ano ba ang nangyayari pag ikaw ay hopelessly devoted to do? Sige, punta natin. Una, the first thing is that signs of being hopelessly devoted to do, una, you are devoted to self-preferences. Preferences, mga sarili mong preferences. Parang may mga tao na ang prefer nila is bonggang wedding. Meron naman, prefer nila is simple wedding. Para yung mga pera-pera ay ibuhos nila after wedding. May mga ganyan. So, different preferences. But, as Christians, if we are devoted to our self-preferences, then that's one sign that we are hopelessly devoted to. Wala po tayong kapag-apag-asa. Tayo po ay nagpapakalalim sa mga sarili nating kagusto. Tingnan natin. Tingnan mo yung sitwasyon ng Judah. They are in the tragic place of feeling it was hopeless for him. Sila nawalan na lang ng pag-asa sa sarili nila na magbabago pa sila. And that is what Satan wants you to think. Na pag habang nagpapatuloy ka sa buhay, wala ka naman ng pag-asa kahit anong gawin mo na mangyayari. Sumuko ka na lang. Never na Panginoon ang pinagmulan ng Twitter. Lagi ang kaaway ang source ng pagsuko. Okay? Kasi iniisip nila, ang Panginoon, hindi na yan maaawa sa atin. Hindi na siya tutulong sa atin. Parang wala na silang pag-asa kasi nakita nila na parang kahit magbago pa tayo, wala na rin naman. Kahit ayusin din natin, wala na rin naman. And that is what Satan wants you to think. Parang nandito sa sitwasyon na nasa dagat ka, namamangka ka, at wala kang makitang pangpang. 5 araw ka na namamangka, wala kang makitang pangpang. Tingin mo, sasagwang ka pa. Nakita mo, ang layo. Parang, uy, isla yun ah. Sagwan ka. Nabot ka ng another 3 days, kakasagwan. Pagtingin mo, di pala, basura pala yun na may stick na nakapit.
Yung gagawin mo para mabuhay, 8 araw ka nang walang kain. Sa gitna ng dagat. Mga kapatid, anong pinapakita niya sa atin? Pinapakita lang yun sa atin. Pagkakaroon lang tayo ng hope if we have motivation. Hindi kung wala ka ng motivation, ano ka pa magpapatuloy? Kahapon when I was there in the Kawis Anniversary, kausap ko sila Pastor Belancaro kasi nga siya yung speaker niya. Kakausap kami. Sabi, ito nilang yung gagawin natin kung pagpapastor sa buong buhay natin. Napaisip ngayon ako. Ito na nga pa talaga. Kasi kung nawawalan ka naman ng pag-asa, nawawalan din naman ako. If you are feeling discouraged, bakit discouraged din ako? Ito na nga lang ino-open up eh. Kasi wala rin naman eh. Kahit i-open up po, ma-discourage ka, hindi naman yung makakatulong sa iyo. Ang mga tao, nagkakaroon sila ng pag-iisip na parang, hindi, basta, gawin natin to para may maganda tayong future. Gawin natin para sa future natin, para maganda ang future natin. Pero future nyo lang iniisip nyo. E paano future nyo talaga? Kasi future dito sa lupa, future nyo lang yan dito for a while eh. Some of us may age 50s, 60s, 70s, but after that, eternity. And it's up to you what you will do in your eternity. I don't know about you if you want to spend your eternity in hell, but the Bible tells us clearly that we have eternity in heaven. And how are you preparing for that? If you are keep on hustling, working hard, doing everything you can para gumanda ang buhay mo dito sa lupa, wake up. One day, you need to stop doing those things because your body will not permit you to do that anymore. Tatanda ka na at hindi mo na magagawang humasel ba para sa buhay dito sa lupa. Nakakalungkot kung ang buhay mo ay naging about surviving instead of conquering. Ang takbo na lang ng buhay mo is that working so hard to earn money, to have better life, to have better chances, to have bigger dreams. Pero sisingilin ka ng katawan mo isang araw, pagkarating yung araw na wala ka na magagawa para kumita, hindi mo na kayang kumita. Naghihintay ka na lang ng kamatayan, tapos mo eternity mo na. Eh paano mo na paghandaan yung eternity mo? Kung puro ka na lang hustle dito sa lupa, hustle. May side hustle ka na, may left side hustle, may right side hustle, may back hustle, may front hustle, may under hustle, may over hustle. And you forget about God. The Bible, particularly sa ating teksto, yun yung nakalimutan ng mga tao. So, why? Because they are putting their hope on self-preferences. You want to have a better life. Ayaw natin ng simpleng buhay lang. Gusto natin magarbo talaga. Yung point na ang buhay natin, nakaka-afford tayo ng iPhone 17. Maganda yung bahay natin. Pangarap ko to para sa amin ang family ko. If I will have a family, maganda yung bahay namin. May mga kotse kami. May mga maganda kaming gamit. Mabuhay kami ng maayos at decente. You can dream all of those things and it's not bad to have those things. But the worst part of it is that your self-preferences is setting God aside. Nawala na yung tungkol sa Diyos. Nawala na yung pangarap sa Diyos. Nawala na yung plano para sa Diyos. Nasa isang sulok na lang, inaanikabot. And you are so busy building for your future, guess what? What if you die tomorrow? Tapos biglang eternity ka lang, wala kang nahanda. Yung iba sa inyo, pangarap, bahay at lupa, magandang buhay. Kami ni Princess, simple lang yung pangarap namin, rep. Yun lang. Nakakapagod din kasi nagkwenta ako, bumibili ako ng yelo. 15. Times 10, 150. Times 26. Sa tubigan to, araw-araw. Times 20, bumibili ako ng yelo, 150. Sa 20 days, 300.
Kaso yung kuryente naman. Ito naman yung rep niya. May kaso sa church mo binigay mo. Kaya para sa church ka. May kaso sa church naman, hindi naman tayo nag-ready. Punto lang ng preaching na to. Baka puro self-preferences ka na lang. Wala ka ng godly preference. Pastor, may godly preference naman ako. Dami ko nga plano para sa church. Punta ko na yung plano mo, kapatid. Nauna pa yung leche plan na magkaplano kaysa sa'yo. yung leche plan, nakain na nga eh. Eh yung plan mo, nagkanda. Kaya na magtuloy. Pero mo, higit pa sa kailangan mo yung nakuha mo, ginaitabi mo para sa sarili mo. Kaya sa Panginoon, kamusta na? Bokya, zero, nada, si. Ito, pinapaalala sa atin dito sa Book of Jeremiah. Eh baka mamaya, puro buhay mo na lang inatupan. Self-preference ka, tapos gusto mo pagpalain ka habang ganyan ang mindset. Ay, mag-isip-isip tayo ng konti. Baka mamaya, ayun nga ha mga kapatid, minsan sumusobra ka na higit na sa kailangan mo yung ipinagtatrabaho mo. Pero para sa Panginoon, zero ka. Hindi ka nagtatrabaho para sa Panginoon. Yung presensya nyo rito, napakahalaga niyan. O, yung mga kapatid natin nasa ibang bansa, wala na nga kayong presensya. Eh, no, matutulong yun. Nag-remind tayo, not because of anything else, but because we have to do something about this. You need to do something and regularly about your eternity. Hindi ko sinasabing they are necessary, kasi nasabi natin dito, yung eternity mo, wala kang naiipon. Puro ka na lang temporary. Baka nakakalimutan mo, mamamatay ka lang. 40, hindi na batang edad dyan. Nagbibilang na lang ako, sabihin na natin 30. Abot ako sa 70, 30. Ang bilis-bilis na kaya ng taon. Hindi ba napapansin yan? Kaka-anniversary lang. Sila Pastor Luigi ang bisita natin. So guess what? Next month, anniversary na ulit. Buti nga eh. Gusto mo pang maging Santa Claus eh. Biro mo, sabi mo sa Paskong darating, Santa Claus mo, ikaw rin. Buti nga yun eh. Taon-taon eh. Marami dito na sinasabi natin, di tayo nagpapasko ha. Pero ang dami mo pinagnininuman. Nakikibili ka rin ng queso de bola. Buti nga sana kung tumanggap ka lang. Matindi nito, bumili ka pa. At may Christmas light ka pa. Sabi mo, display lang. Tignan nyo ha. The problem of putting our hopes within ourselves is that we are simply dumb. Do you believe in that? Do you believe that you are dumb? Based on your decisions lately, is that wise decisions or dumb decisions? Di ba yung sabihin ng dumb? Tanga. O kayo mga nanonood ng video na to, naniniwala ba kayong tanga kayo? Hindi, gusto, grabe ka naman pasok. O sige, taas ang kamay ang hindi nakagawa ng katangahan itong nakalipas na buwan. Okay, wala tumataas dito. Hindi rin ako tataas na marami akong katangahan. Kayo ba may katangahan? Pangit naman, pasok pakinggan. Hindi, umayos tayo. Ngayon nga, o kayo, habang pinapanood itong video na to, taas kayo ng kamay kung nakagawa kayo ng katangahan itong buwan na to. Kung walang Biblia, tanga tayong lahat. Nagkaroon lang tayo ng konting utak kung naturuan tayo ng salita ng Diyos. Diba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom.
utang na loob natin sa Diyos lahat eh. Pero kung wala siyang salita, ang tanga-tanga natin sana. Mangmang tayo eh, pero ginawa tayong may utak ang salita ng Diyos. Kaya nga, the problem of putting our hopes within ourselves is that we are simply dumb and cannot be trusted. O, taas ang kamay ng katiwa-tiwala dito. Tingin mo, dapat kang pagkatiwalaan? Taas na lang ang kamay ng katiwaldas dito. O. Magsabi ng totoo, yung never akong nagbintis ng tights ko, Pastor. Never, ever in my life. Taas ang kamay. Wala rin nagtataas dito. Yan, sa mga nanonood ko. Taas naman ang kamay yung marami na akong ninakaw na tights. Tapos galit ka sa korap sa gobyerno. Eh, isa ka rin. Hindi ito para hiyain ng sino man o ang ating mga sarili. Sapagkat naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay sadyang masakit. Pero pag atin itong naunawaan, ito ay para sa ating kabutihan. Kaya lang, nangyayari lahat ng yun because our selfishness lies within us and is only waiting for us to make bad choices that instead of bringing good things, leads us to further harm. Kaya nga huwag kang magtiwala sa sarili mo. Sabi na nga ng Proverbs 3, 5, and 6, diba? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Tapos ito puro preferences ka pa rin. Eh para kang itong mga taga-Juda. They live in their preferences and the result of that is that sa Panginoon walang pag-asa dyan. Yun ang naging resulta. Kaya nga po mag-ingat tayo mga minamahal. Baka ang mindset mo na lang is, ito gagawin ko, ganito plano ko. Di ba ganyan yung mindset ng rich man? The rich fool, sabi ng Bible, pagpapatayo ko yung aking kamali, lalakyan ko para masaya ako, para madami ako. Sabi sa kanya, hangal, ngayong gabing ko, mamamatay ka. Again, the Bible is not telling that the material things from earth are bad. But the Bible is telling us that we can want something for ourselves, but never, ever, we forget the Lord. Kaya nga, hopelessly devoted yung mga tao na ang pag-asa nila nasa self-preferences. May pangalawa, hopelessly devoted ka kung devoted ka sa mga sistema ng mga tao. Kanina, self-preferences. Ngayon, system of the people. Ano ba yung system of the people? Kung mapapansin nyo, kung sinabi ng Panginoon, yung sinagot niya sa kanila, mabigat eh. Pag binasa mo yung chapter 18, kung sumagot yung Panginoon dito, verse 10. If it do evil in my sight, that it obey not my voice, then I will repent of the good wherein I said I would benefit them. Now therefore go to speak of the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, saying, Thus saith the Lord, Behold, I bring evil against you, and device against you. Return ye now, everyone from his evil way, and make your ways and your doings good. Yun naman, Panginoon, gagawa ng paraan. Sabi niya, gagawa ako ng paraan. Kung ayaw nila magbalik sa akin, ako ang gagawa ng paraan para bumalik sila. Imagine lahat ng masasamang sinasangga ng Diyos para hindi tumama sa'yo, tatanggalin niya yung sangga na yun para bahala ka na. Kasi mo pala, sarili mo, at ikaw na. Kaya mo pala eh. Is that making our God bad? No. That's how good it is that all this time He protects us without even saying it. Tignan nyo ha? It was like living pure waters. Dito hinambing ang pagtalikod eh. Yung asa lalagay mo sa sarili mo at sa sistema ng tao. Diyan nilimbawa
It was like living pure waters. Yun yung ibig sabihin ng snow water of Lebanon. For strange mud waters, ang ating Paul Coelho. Hindi naman kayo siguro pupunta sa 7-Eleven, bibili kayo ng mamahaling tubig. Sabihin natin, ano ba pinakamahal na tubig? Evian? Yung bote ng Evian, pure water. Bibili ka sa 7-Eleven at iti-trade mo yon dun sa galing sa gripo. Eh, buti nga kung galing mo sa gripo. Pagkano yun? Ganong kalit na bote? 200, ganito kalit na bote. Sige, bibili ako nun. Tapos syempre, dahil ang tao mahilig yan. People system, ha? Siyempre, pag medyo may mamahaling something, nakaplex yan, nakahawak-hawak yan, kahit di naman nakuuhaw. Reflex yan, pag mga mayabang yan, imamay-day niya yan. Lahat ng tao din naman, pag nakakarating na ibang bansa, i-reflex niya, i-display, i-picturean niya, imamay-day niya, i-upload niya lahat. I'm not saying na masama yun. Pero gusto nating refleksyon so that people may see it. Yung wala, gusto ko na ipakita eh. Pero bakit pag galing ka sa church? Hihira yung taong ganyan na mag-reflex ng church. Meron iba, i-reflex nila na church sila para sabihin na mabulang na tao sila. Imagine yung sistema ng tao. People's system that a lot of people are wanting to flex and to flex so that others may see it. Hindi ba ko, Bible, sabi sa atin, kung mananalangin ka, eh magtago ka. Na huwag itong makita ng iba. Yan ang sistema ng tao. At yan ang isa sa bagay na hindi natin dapat sakyan. Yung people system na yan. You are hopelessly devoted to do if you are working and moving based on people's system. Tingnan nyo, bakit hindi dapat? Una, short-sightedness. Ang sistema ng mundong to, konti lang yung nakikita nyo. Plano ng plano ng plano. Sa kakapanood nyo ng mga social media, ng mga content creator na parang, oh, ganito na yung ginawa namin, so sa business namin, ganito yung ginawa namin, nag-present kami, kasi ganito kami. Aral na aral ka sa mga taong gano'n. Yung mga walang salita ng Diyos nga. Sabi nila, ito ay bunga ng sipag at and God is fairly recognized sa mga ano. Ngayon, isipin nyo, yung short-sightedness, saan nakakarating yan? You can see the things around you, but not the things inside. Not the things that human sight cannot reach. Yung pagsalita ng Diyos ang masihan mo. Higit sa kayang makita ng tao, pwedeng masaklaw niya. Tignan nyo ha, yung sistema ng mundo. Unti naman binago ng mundo ang sistema talaga. Dati, pag bakla ka, nakakahiya ka. Ngayon, di na. Pag umapi ka ng bakla, ikaw ang magyari. Ikaw ang patay sa mundo. Ikaw ang husga ng tao. Ang mga Pilipino, grabe tayo diwa, kasi sistema nga ng mundo talaga yan. Miss Universe, SEA Games, lahat naman gusto natin, panalo tayo, bida tayo, lamang tayo, number 1 tayo. Gusto natin tayo, nauungusan natin yung ibang bansa. Number 1 din naman tayo sa korupsyon, sa krimen, sa prostitution. Kung Olympics lang yung mga ganon, gold medalist ang bansa. Overall champion. Back to back to back. Kung may gold medal lang sa number 1 Facebook user, Philippines is the best. Alam nyo, nanalo. Ito, balita ko to ha. Ang Pilipinas, wala pang talo sa SEA Games. Sa ML, sa Mobile Legends. Wala pang talo ang Pilipinas. Kagaling talaga ng mga Pinoy, proud to be Pinoy. Yan, sa kukungungan, number 1 tayo. Yan ang sistema ng mundo. Kung ano yung kabunggungan, yun ang karangalan. Kung ano ang kamalian, yun ang dapat. Kung sino ang mali, yun ang ipaglaban. Kung sino ang tama,
Yun ang nang-aapit. Eh, huwag sana tayong gumaya sa kanilang system. Maliban sa short-sighted, strange glory. Yan. Gusto ng mga tao yung napupuri, bida, sentro ng atensyon at usapan. Natatanda na, ayaw pang manahimik. Yan ang mundo eh. Yan ang sistema ng sanlibutan. Pero tayo, we are not living for the glory. We are not taught by the Bible to gain glory, to get glory, and to work for glory. The Bible is repeatedly telling us to give the glory to where it should belong. Kaya natugampin na glory, di ba? Kaya kung tayo, hopelessly devoted tayo, kung nakikipasok tayo sa sistema nila, dapat mapuri ka. Walang mapupuri sa'yo. Kaya, mga sistema ng mundo yan, yung mga gender reveal na yun. Wala naman yan nung araw. Eh, sistema ng mundo yan eh. Kaya yan ang dapat, syempre, gender reveal tayo. Yan, mga pauso-uso. Gender reveal, it's a boy, blue lahat, tapos lumaking badi. Ngayon, subukan mo manginti ng baklang tomboy, manda ka sa mga tao. Dati pag tinawag, bading! Kaya talaga yun. Ano ngayon, pag sinabi na ko ng isang tao, bading? Subukan mo mambash ng bading, lagot ka sa mga babae. Mga babae number 1 dependa ng mga bading. Gusto nila yung binubusuan sila sa siya. Ang sistema ng mundo ng mga tao, kahit anong pilit mo na magawin yung mindset nila, hindi mo magagawa yun. Kasi yan ang sistema pinakain sa atin ng prinsipe ng mundong ito. Kaya nga, huwag kayong makikisama sa sistema ng mundo. Ang sistema ng mundo, pag nakapagkapi ka sa Starbucks, parang ang yaman-yaman mo, puro utang ka naman. Kami namin princess eh. Gagawin kaya naman bumili ng mga Starbucks na ganyan. Pero ang hanap namin lagi 39 years. Eh kasi yung nainom mo gano'n, ay pareho lang eh. Hindi, mas masarap pa rin yung Facebook eh. Ewan ko sa'yo. Magraramin sa mga mamahalin. Tagdiriman daan isang mangkok. Masarap yun eh. Kami, doon kami sa buy one take one sa bulihan, 150, dalawa. Kung saan pinibida ang mga sarili namin. Kaya na, there are some things that really just out of pride and you just want to flex than to yung mahirap nito eh, napaka-generous mo sa sarili mo. Pero napaka-close is close arms mo pagdating sa Panginoon. Ipit na ipit ka pag sa Panginoon, pero pag sa sarili mo, lahat ng kasarapan, lahat ng pagpapakasasa, you can afford things na hindi lang libong, milyon ang halaga. Pero sa Panginoon, minalas-malas tayo at nabenta tong lugar na to. Biglang pumahog ako, hanap tayo sa tayo pupunta. Pinagsama-samang yaman natin, kaya natin bumili ng lugar. Ate, may bahay to. Sa'yo naman mapupunta yun. Tingin mo, papamano yung kanina. Sa'yo naman mapupunta. Yung kapatid ko, besh? Yung kapatid ko sa babae. Si Albert, lalo na to. Magamat marami kapatid ko. Napakalaki ng lupain ng pamilya nito ka kumalit. Tanongin niyo kung may lupa kami. Mayroon 600 square meters sa General Trias na never na namin pinuntahan. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Baka meron na naman tayo ng bahay. Pero nasa amin dito, lupay ng lolo ko. Kay mama na yung binigay. Pero hindi nakapangalan sa kanya. Wala rin pakialam sila mama doon. Kasi ang mindset nila mamatay lang tayo.
sistema ng mundo. Umiikot din sa sistema natin. Ikot sa sistema natin yung sistema ng mundo na pati sistema nila, sistema mo na. And then seek vanity. Habol ng mundo, vanity, vanity. Magkakayaman tayo, o pag mayaman ka na, ano mo kasunod niya? Ano na pagkatapos niya? Magpayaman pa lang yun. Eh, aning mabalat ang pera niya. So, yung mali-maliit ang pera, tingin nyo, anuhin nila yun. Kahit 36 na ang kotse mo, sa tingin mo, masasatisfy ka na ba nun? Sabihin na natin 30 na yung motor ni Abby. Tingin nyo, titigil na si Abby. Sabihin na natin 100 ang pusa ko. Tingin nyo, titigil ako. Titigil siya. Eh, wala na. Ayaw ko na nga ng pusa. Kaya lang, ano eh, patayin ko yung mga yan. Tama na. Dahil pumili lang bilang ko yung cat food nila. Ang laki ng diferensya sa bigas ko. Ang laki talaga, hindi lang grade ko. Ang habol lagi, vanity. Yung habol na habol sa bagay na mawawala din. Kasi kapag mawawala. Kayamanan, naubos. Katayuan, nagbabago. Kalusugan, nawawala rin yung kalusugan. Darating yung time, hindi mo na kaya tumakbo. Sa isip ko na lang, magaling ka mag-basketball eh. Sa isip ko na lang. Sa isip ko, kumo-crossover ka pa eh. Pero ang totoo, hirap ka na nga tumayo. Kaya ako, matagal ko nang niretire ang Diyos. Number 10. Bata pa ako, niretire ko na yan. Ngayon, hindi ko na sinunod. Hindi na ako para man. Hindi, exercise. Ito lang mga pastor na rin eh. Ewan ko. Basketball, tapos ang katutak na escalator yung paghapon. Pero dito instead of putting it in people's system, dito mo ilagay sa 2:19 ng Thessalonians. For what is our hope of joy or proud and rejoicing are not even in the presence of our Lord Jesus at His coming. Yung iba dito, ang pangarap, Disneyland. Sa Disneyland, mga kapatid, ang makikita mo lang doon isang natutak na mascot, mga rides, at mga magagandang lugar. Pagtapos mo magbakasyon doon, back to reality ka na. Tapos na. Bakit? Kasi fantasy lang yun. Hindi yun ang reality. And you need to accept the fact that yung mga pasyal-pasyal doon, it's not bad, are just temporary joys. And temporary joys only bring temporary enjoyment. Eh di dito ka, ano ang ating pag-asa, ang ating kasiyahan, ang ating korona sa kasiyahan, ang kaligayahan. Kaya hindi baga ang presensya ng Panginoong Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Mas marami pang excited magpunta sa ibang bansa kaysa magpunta sa kasamang Panginoon. Ito walang ano ito sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Masaya lang yan pag sweldo. Pero nakakatamad kaya yung araw-araw, babango ka, papasok ka na naman, pagod ka na naman, hindi mo magawa yung gusto mo. Kasi ang totoong gusto ng katawan natin, matulog maghapon habang binabayaran. So, pero ikaw, kaya ka pumapasok araw-araw, papakahirap, pa-uti-uti ka. Kasi gusto mo magkapera ka kahit paano. Para masagot niya yung mga gusto mo, yung mga pangangailangan mo rin, at mga luho mo minsan. Pero, hindi mo nakakasawa yung buhay na ganyan, paulit-ulit. Pero sa Panginoon lang tayo magkakaroon ng buhay na hindi mo kailangan magtrabaho. Hindi mo kailangan magpaulit-ulit. Pero andun yung kasiyahan ng buhay. Kaya nga, tinan nyo sistema ng mundo yun magpayaman, magparami, magkapera, magkaroon ng magandang buhay dito sa lupa. Sistema ng mundo yan. Pero alam nyo ba yan, konti lang na bahagi ng biyaya ng Panginoon. Yung magandang buhay. Kasi ang talagang buhay natin ay kasama ng Panginoon.
Hopelessly devoted. Yan na. So una, hopelessly devoted ka sa kapamakan kung ang ginagamit natin ay yung self-preference. Pangalawa, yung people system. Pangatlo, if we are devoted to Satan's style and pressure. Hopelessly devoted to doom ka kung nandun yung pag-asa mo sa estilo at presyo na binibigay ng kaaway. Kasi meron siyang style. Tignan mo ha. Naging sagot nila, come, let us devise devices against Jeremiah. Kung tinuruan sila ng Jeremiah na bumalik sa Panginoon, nagbalak pa silang banatan si Jeremiah, sirain si Jeremiah. Pagtutulong-tulungan nila, pagkaplanuhan nila, ang hindi maganda. Para makapas pa rin yun minsan. Nag-preach lang kami kung ano lang sinasabi. Tinuturuan lang naman namin kayo ng salita ng Panginoon. Babalik ito. Ikaw nga, basta ganito eh. Hindi naman ito tungkol sa akin. Kung saan ako, basahin natin sa Aaron chapter 6. Kung saan ako ganun eh. Yan, ang trabaho lang namin ito. Ganda-ganda ng usapan natin. Tapos ako pala ang tanghalian yun. Hindi ko naman alam. Ako pala ang titirahin. Pag nandito, hindi ko natin hinihira. Pero kailangan mong tamahan ka ng salita ng Panginoon. Puti nga yung mga Katoliko eh, pag nagagano si Father, sinasalulo eh. Malay niyo ba kung anong liquid yan? Eh dito naman pinapasabog ng laway ito. Salita lang ng Diyos tayo dito. Wala naman akong ipakangat, kundi mapabuti rin kayo. Kasi pag napabuti kayo, mas papapabuti rin ako. Kasi mababawasin ang stress ko. Isipin nyo. Ganun na nga eh. Gusto lang ng Panginoon, sa pamamagitan ng Jeremiah, na bumalik sila sa Panginoon para umayos na yung buhay nila. Eh sila, hindi. Ano pang simple na bumalik tayo sa Panginoon? Tayo na lang bahala sa sarili natin. Mang-mang itong mga to na ganun paisip. Kaya nga sila, hopelessly devoted. Doon sila papunta sa devotion nila, sa kapahamakan ng mga taga-Juda na ito. At yan yung dapat iwasan natin. Kaya pansinin nyo ha, come, let us smite him with the tongue. Sabi ng mga taga-Juda, pagtulong-tulungan natin, gamit ang ating mga dila. Hindi siya didilaan ha, kundi yung kanyang mga salita ay magiging, lahat sila sasaksi ng hindi maganda laban kay Jeremiah. At syempre, kung babakbakan nila si Jeremiah, kailangan bakbakan din nila ang Panginoon. Now, notice this. Let us not give heed to any of these words. Diba mo, grabe talaga itong mga ato. Huwag na natin pansinin yung mga sinasabi ng Jeremiah. Parang nagtulong-tulong ko, kaya makinig sa preaching na. Huwag na lang tayo. Kaya ngayon, sa aking pagbabalik sa YouTube channel ko, kasi hindi ko na alam paano mag-minister doon sa mga nasa abroad eh. Hindi ko sila pwedeng kalimutan. Kaya pakinggan nila to kung may oras sila. Kasi kahit mag-message lang ako sa messenger, wala namang pumapansin sa akin to. So, dito na lang. Makapag-minister man lang tayo online. Tignan mo ano ba yung style at pressure na ginagawa ni Satanas natin? Una is to make every situation worse. Sa bawat sitwasyon na palayo sa Panginoon, si Satanas lang ang lalong nagpapalagay ng paglayo at nagpapalala ng sitwasyon na yun. For example, galit ka. Tingnan mo, sabi ni Pastor kanina, kami ko daw, hindi niya ba naintindihan? Ay, oo, tama yung ginagawa mo. Ikaw naman si Tanga, naniwala ka naman. Ginadjablo ka na eh. Tandaan nyo lagi ito, ang isip mo palala sa sitwasyon, diablo may gawa. Never na magagaling sa Diyos ang magpalala ng sitwasyon. Laging sa kaaway. Kasi ang kaaway, he wants to destroy all beauty of God's creation. Lahat gusto ni Satanas sira eh. Relasyon mo sa church, buhay mo, paligid mo, mga taong makakasala mo, gusto niya lahat sira. O kanina, nanonood kami ng mga debate sa
Sabi pa naman nung nagtanong, kung totoo, di ba nagkamali ang Panginoon, bakit siya gumawa ng marijuana? Ng mga halaman na pwedeng gawing droga na nakakasira ng buhay ng tao. Di ba siya may gawa ng lahat ng halaman? Ba't siya gumawa? Tanong, di ba? Tingin niyo ba si God nag-create ng mga marijuana? Halaman mo, di ba? Kaya ang marijuana ba makakapang-abuso ng tao kung hindi gagamitin ng tao? Ay, tanong ngayon, bakit ginawa yun? Kapag yun. Bakit binibilutin ngayon? Ang Diyos ba, kung may tumubo ang halaman ng marijuana dyan, nakabilot na, ready for singhot? Hindi. Pero ang sagot kung sa debate na tinagaroon namin, ang Diyos hindi gumawa niyan para singhutin. Pero, mula nung nagkasala ang tao, yung perfect creation ng Panginoon, nakurap. Ibig sabihin, nakurap. Dati, perfect creation. Sabi niya pa, nagkasala ang tao, nakurap na. At gusto ko na ipaalala sa'yo, wala na tayo sa Garden of Eden. Nasa corrupted world na tayo. Corrupted world. Where people abuse God's grace. Bakit nag-create ang Panginoon ng mga nakakasama sa tao? Nakakasama ba yun sa tao kung di gagalawin? Natin, naging-tanong ko rin ng bata, bakit pa nag-create ang Panginoon ng ahas na naluluglaw lang yan? Ang bata ako, tanong kayo sa mga. Yung ahas din naman yung mga kung hindi yan unang gambalain. Nagawa kang petya ng iba. Pino-culture pa nga nila. And then, this is the last part. Sa part ng style and pressure ni Satanas, ito, favorite ito. He wants you to think that you are beyond repair. Wala na pag-asa. Wala ka na pag-asa magbago. Bakit? Ba't gusto ni Satanas na pinambabarayan sa atin? Para mo din magbago. Para sukuhan mo na pati ang sarili mo. Para bitawan mo na yung pag-asang nakakabit sa Panginoon. You are beyond repair. Wala ka magagawa. Para tanggapin mo na lang ng kanyang kalatalan. At hindi ka nakikilos para magbago. Kaya pag may nagsasabi, wala na. Hindi ka natatanggapin ng Panginoon. Wala ka ng pagbabago. Ay, sa Satanas lang nag-i-inject sa utak mo. God is God of second chances. At again, isa lang yung kasalanan hindi na tayang patawarin. Yung hindi mo tanggapin si Kristo. Or blasphemy of the Holy Ghost. Nangungusap ang banal na Espiritu sa'yo, natanggapin si Kristo, ayaw mo, yan. Doon mo nakukumit ang blasphemy of the Holy Ghost. But other else, kaya patawarin ng Panginoon. Kahit yung mampas sa mga walang masamang ginagawang hayop. Name all the crimes that can forgive it. Except for the only thing that can bring you to hell is to reject Jesus Christ. Yun yung hindi kayang patawarin ng Panginoon. Kaya, where do our hopes go? Sa sarili mo, that brought nothing but pain, disappointments, and frustrations. Kung inasahan mo sarili mo, nakuha mo, sakit, disappointment, frustration. Mga kapatid, there's no frustration than any other than a God keep on taking care of idiots. Mas masakit sa ulo yung mag-alaga ka nito mga tao na nililigtas mo na, ang diligalig ka, ayaw ka. Ayaw ba tutulungan niyo pa yung ayaw mong patulong? Nalulunod. Hindi. Ayaw ko daw sa mag-ipsa. Nalulunod na lang ako dito. Di-cover sa'yo. Kaya yung mga tao, ganyan pa yung attitude sa Panginoon. Hindi. Dito ka. Nalulunod ka dyan. Ano ang mangyayari pag sa sarili mo? Or, isn't in God and Jesus? Sabi dyan, and every man that is hope in Him purified himself, even as He is pure. First John 3 yan, ha? Sa bawat tao na meron ng pag-asang ito sa Kanya,
ay kanyang pinadadalisay ang kanyang sarili at maging siya man ay isa na dalisay. Gusto niya ng pure? Ayan, you put your hope on God and in Jesus Christ. Gusto mo, problema ang buhay mo, patuloy mo yung ganyang lifestyle mo, sa sarili mo, sige, umasa ka sa sarili mo. Kalimutan mo yung Proverbs 3, 5, and 6. Gusto mo 3, 5 eh. Ayaw mo yung Proverbs. Gusto mo yung 3, 5 lang. Ito, last verse. Ito ang iiwan ko sa inyo. That by two immutable things in which it was possible for God to lie. Sa pagitan niya naman ni Lord, tsaka ikaw, mas reliable naman si Lord siguro, no? Sabi niyan, it's impossible for God to lie. Eh, how about you? We might have a strong consolation for who have fled for refuge to lay hold upon the hope that is set before us. Yun yung sinasabi ng talatang yan, na meron tayong matatag na kinakapitan, na lumayo mula sa ating sinasandalan, kundi tayo ay humawak lamang sa pag-asa inihatag sa ating and that hope is in Jesus. Not yourself, not what you can do. Wala kang magagawa. Wala. Kahit anong kayod mo, pag ayaw ng Diyos na pagpalain ng buhay mo, wala kang magagawa. Kahit anong hassle mo, kahit anong puyat mo, kahit anong pagpipilit mo, pag ayaw ni Lord, wala kang magagawa. Pero pag ginusto nila, kahit ano man ang pigil ng kahit sino, wala silang. Kaya sana, kayong mga narito, kayong mga nanonood ng video na to, are you hopelessly devoted? Sana hindi sa kapahamakan. But you are hopefully devoted. So, tayo po ay tumayo na. Tayo po ay lang. Let's pray po. Salamat po, Panginoong Ama. Sa umagang ito, halimbawa po, mga taga-Juda, paano mas gusto nilang mabuhay na sila-sila. Paano gusto nila na umasa na lang sa kanilang mga sarili, sa kanilang magagawa. Na mas minatamis pa nila na umasa sa kung ano yung naiisip nilang tama kaysa umasa sa salita nila. Tawad Panginoon kung may mga pagkakataon kami naging tulad nila. Pero dinadalangin po namin na huwag kaming tumulad sa kanila. Magkos, makita namin Panginoon yung saving grace mo sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga tao, eh gusto mo pa rin tulungan ng mga tao upang magkaroon ng mas maayos at mas magaan ang buhay. Kaya sa umagang ito, lalapit po sa inyo kami mga narito, maging mga manonood ng video na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that we are not like those people hopelessly devoted to something that will only bring us harm and will only bring us pain. But we must be hopefully devoted to God, Jesus Christ, to all the things, sa lahat ng mga bagay na kanila pong itinuturo sa salita. Panginoon, I pray that people will start looking beyond what we can see, looking beyond what we can get. Ang buhay, Panginoon, na hindi lang tungkol sa buhay namin dito sa lupa, kundi ito, ang buhay dito sa lupa ay bawang pagkakataon lamang upang maghanda na magiging buhay dyan sa langit. At tulungan niyo po ang mga taong ito na huwag naming palaging isaisip na ang buhay dito sa lupa kailangan ayusin, kundi ito yung kasangkapan lamang para maging mas maganda, maging buhay diyan kasama mo sa langit. Amen. Tulungan niyo po kami mga narito, yung mga nanonood po na maging devoted kami sa tamang dapat paglagyan nito. Yun ay walang iba kundi kayo, O Diyos. Lain ko po, patuloy na kaming tulungan, isip, mga bagay, makatutulong sa amin, makapagpalapit sa inyo, makatutulong din sa church, para po sa mga
interest nito. Tulungan niyo po kami sa mga gawain pa namin sa maghapong ito. Prayer meeting at sa topics mamaya. Panalangin niyo po namin. Bawat isang narito ngayon, kagalingan sa mga may karamdaman at provision sa mga pangangailangan. Dahil din po yung mga kapatiran na wala rito ngayon, tuloy niyo po silang tulungan, pa-realize sa kanila na may simbahan, Panginoon, ng nalangin para sa kanila. At meron pong mga kapatiran din, Panginoon, na hindi nakatalo, pagkakat nandito sa bansa, nalangin din po namin sila. Nilalapit namin sa iyo, O Diyos, ang patuloy kong pagtulong sa amin, mga provision mo rin sa mga pangangailangan ng simbahan, at patuloy kong dasal para po magkaroon ng sarili ko na lang yung kami. Tulungan niyo po ang inyong gawain, Panginoon. Kapagan niyo po ang gawain ito, bigyan niyo po ng kalakasan ng gawain ito. Maraming salamat, Panginoon. Ibahin niyo po kami lahat, hindi ng mga ibang simbahan na sumasamba rin sa iyo sa araw na ito. Dahil po namin itong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Jesus.